Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page, ay i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para po sa ating pag-aaral sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa power brain pa rin. So far, ano na pong natututunan nyo? I-comment nyo po yan sa ating comment section dito sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigin na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. A merry heart doeth good like a medicine. Oy, ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Ito po yung tipong happiness na gamot, ito ay didesisyonan natin. Kailangan hanapin natin ang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya nga po, ang pag-aaral ay napaka-importante. Merong isang napakagandang statement si King David sa Bible. Ang sabi nga, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga, kamangha-mangha na nilalang, nilikha. So pinupuri kita, ito po ay present tense. Pinupuri kita, walang putol, walang putol na papuri. Pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamangha-manghang nilikha. Wow, ito po yung tipong araw-araw tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil tayo'y nilalang nakahanga-hanga, kamangha-mangha. At ang isa po talaga sa super nakamangha-mangha, ito pong tinatawag nating special organ natin, itong ating utak, ang brain. Sabi nga, only 3 pounds by weight, pero itong 3 pounds by weight na to talagang amazing ang magagawa niya. Meron itong 86 billion neurons, meron siyang 86 trillion synapses, low activity at high activity, 860 trillion synapses. So, kailangan pong ingatan natin, no? Dahil ito'y kahanga-hanga, ito talaga yung tipong magbibigay sa atin ng kaligayahan. Okay? Now, tingnan natin ang brain. Sabihin natin, hatiin natin yung part ng brain into 3 parts. Ito yung lower brain, ito yung middle brain, at ito naman ang upper brain. Ang ating upper brain, ito po yung nasa noo natin, nasa tapat ng ating noo. Itong mga parte ng brain na to, very, very important. Dito sa frontal lobe, no? Prefrontal cortex, no? Na sinasabi natin, ito yung tipong kailangan nating ingatan ng mabuti. Kasi ito yung nagko-connect, ito yung magbibigay sa atin ng connection, ugnayan sa Panginoon, ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ito yung magbibigay sa atin ng wagas na katalinuhan, dakilang katalinuhan. Now, yung unang senaryo, tingnan natin yung sa unang senaryo. Halimbawa lang, mag-example tayo. Yung unang senaryo, ikaw ay lalaking may asawa, maayos ang pamilya, pero isang araw, ikaw ay nakakita ng babae, no? Na napakaganda, napaka-sexy, at talaga namang kaakit-akit. Yung brain, yung mata mo nakita, yung babae na yan. Pero yung amygdala mo, humanga, ay ang ganda. Tapos,
sabi niya, yung amygdala na maliit na portion dito, almond shape na, kasing laki lang ng almond niya, almond shape dito sa ating lower brain, sabi na, naglabas ng dopamine. Yung dopamine, very important kasi longs for pleasure and immediate gratification. So, kapareho din po yan, halimbawa ng talagang yung naakit ka sa masarap na ice cream. Okay? Grabe, pwedeng naakit ka sa perang kaharap mo yung pera nakakalat lang diyan, sinong may-ari, walang may-ari, naakit ka doon, parang longs for pleasure and immediate gratification. Pero alam nyo yung brain, grabing kahanga-hanga dahil yung second scenario, yung unang scenario talagang nakakaakit. Pero yung pangalawang scenario, gagawin kang mas matalino. Kasi ang sabi diyan, amygdala and dopamine are servants, not master. Okay, nakita mong maganda, nakita mong kaakit-akit, nakita mong parang ang sarap niyan, pero iyan ay servants, hindi sila master. At ikaw ay papasok sa value system. Ikaw ngayon ay papasok sa long-term rewards. Kung ikaw yung lalaking may asawa at nakakita ka ng sobrang sexing babae, okay? At grabe, talagang kaganda, talagang nagpakita na, okay? So, ng kanyang kagandahan. So, maaaring maakit ka kasi may mata ka. May amygdala ka na nakakita ng maganda, pero meron kang frontal lobe. Ito na. Meron kang frontal lobe na magsasabi sa yung stop the firing. Okay, amygdala, kalma ka lang. Okay? Kasi, nag-iisip ka ng mas matalinong desisyon at ang sasabihin mo, hindi kita master. Sabi ng frontal lobe, ang amygdala and dopamine are not master. They are servants. Okay? Servants yan. So, stop the firing. Long-term reward, mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ako matutokso dyan. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. Ako'y iaayos ko ang aking ugali ngayon. Kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko. Maayos ang pamilya ko. Gusto kong magbigay ng magandang example sa kanila. So itong action ng brain na to, napaka-powerful. At ayon nga, di ba, sa pag-aaral, nakita nila yung nangyari kay Phineas Gage ng 1848. Anong nangyari nga? Natusok siya sa tamping irons, maling pagsabog. Natusok si Phineas Gage ng tamping iron, natamaan ang frontal lobe niya. Itong frontal lobe na to, sabi noon ng science, hindi nila alam kung anong purpose, but ngayon nakita na nila na yung frontal lobe pala is the seat of your conscience, the seat of your spirituality, the primary organ through which heaven communicates with us. Ito yung magdedirekta sa atin ng, holiness, ng divine na pag-uugali. Ito yung magdidirekta sa atin sa maayos na asal. Ito yung magdidireksyon sa atin sa mainam na mga plano sa buhay. Ito yung magtuturo sa atin ng tamang daan, na may tamang katotohanan. Okay? So ito po ang talagang brain na talagang magko-communicate sa atin doon sa kaitaasan. Ito yung magbibigay sa atin ng magandang relationship sa ating pamilya. At siya din ang magbibigay ng magandang relationship sa ating Panginoon. Siya ang brain na magsasabi na ikaw ay patuloy na magmahal sa iyong kapwa, sa pamilya, at lalong-lalo pa sa Panginoon na may lalang sa iyo. So purihin po natin ang Panginoon dahil hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y patuloy na gagabayan. At sana po, katulad ni King David sa Psalms 139 verse 14, pinupuri kita, patuloy na papuri sa Panginoon at pinapasalamatan, pinupuri, no? Sapagkat tayo'y kahanga-hanga, kamangha-manghang nilalang ng Panginoon, na meron tayong power to think intelligently, to think divine, okay? Na magkakaroon tayo ng tamang kaligayahan pag tayo ay nasa tamang kaisipan. God bless po.
Maraming salamat po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging leksyon, naging reminder sa ating mga listeners ngayon, no? And I hope ito po ay maisabuhay natin, ma-apply natin ito sa ating mga personal na buhay. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Tunay at wagas ang iyong pagmamahal, dahil sa dakila mong pag-ibig, may kulay ang daigdig, tanging ikaw ang nagbigay liwanag at pag-asa. Sa landas kong dati walang umaga, ang bukas ko'y ikaw pala. Hindi ako nangangamba pagkat ikaw ang siyang kasama. Hindi ako nangangamba sa piling mo ay kay ligaya. Sa landas ng kadiliman, wala nang katatakutan. Ikaw ang aking sandigan, panatag ang aking daan. Tunay nga, lahat ng bagay dito ay walang halaga, maging ang puso kong puno ng dusa, nang di ka pa nakilala. Tanging ikaw ang nagbigay liwanag at pag-asa. Sa landas kong dati walang umaga, ang bukas ko'y ikaw pala. Hindi ako nangangamba pagkat ikaw ang siyang kasama. Hindi ako nangangamba sa piling mo ay kay ligaya. Sa landas ng kadiliman, wala nang katatakutan. Ikaw ang aking sandigan, panatag ang aking daan. Hindi ako nangangamba pagkat ikaw ang siyang kasama. Hindi ako nangangamba sa piling mo ay kay ligaya. Sa landas ng kadiliman, wala nang katatakutan. Ikaw ang aking sandigan, panatag ang aking daan. Panatag ang aking daan. Panatag ang aking daan.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay may kinalaman sa asawa ni Lot, a woman to remember in the last days. Isang babae po na dapat alalahanin sa mga huling araw. Nang magsalita po si Jesus tungkol sa mga huling araw, binanggit po niya ang isang babae na hindi natin dapat kalimutan. Ito po ang asawa ni Lot. Hindi natin alam ang kanyang pangalan, ngunit iniwan niya sa atin ang isang napakahalagang babala. Siya po ay nakatira sa Sodom. Narinig ang babala ng Diyos, inilabas mula sa lungsod at napakalapit na sana sa kaligtasan. Ngunit lumingon siya sa likuran. Kaya sa gitna po ng pagtuturo tungkol sa kanyang pagbabalik, sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang kanyang kwento po ay isang babala para sa mga taong naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Maaaring ang ating mga paa ay papunta sa tamang direksyon, ngunit ang ating puso ay nananatili pa rin sa sanlibutan. At para nga po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay Woman to Remember in the Last Days. Ang ating banal na kasulatan ay nangungusap sa huling kapanahunan. Kung ang aklat ng Henesis, ito ang susi sa buong banal na kasulatan, ang mga istorya dito, ang mga pangyayari, ay nagbibigay sa atin ng leksyon. Halimbawa, merong binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa aklat na sulat ni San Mateo 24:36 ating simulan. Ang wika ng Biblia, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak kundi ang ama lamang, kung o paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaibigan, ito yung binabanggit sa atin. Yung karanasan sa matandang tipan ay binibigyan ng ating banal na kasulatan na ito ay isang leksyon, babala sa mga taong nabubuhay sa huling kapanahunan. Kaya nga, ito ay isang time setting na may kinalaman ngayon sa muling pagparito ng ating Panginoon, at ang ginamit na halimbawa ay sa panahon ni Noah. At meron ding binabanggit ang ating Biblia dito sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, ang wika ng ating Biblia ay ganito. Sa 28, gayon din naman ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ang sinasabi ay ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At sa kanyang pagpapatuloy ngayon ay merong babala. At ang babalang ito ay dapat nating bigyan ng pansin. Ang sabi sa ating Biblia, sa aklat ng San Lucas 17:32, ang wika, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Remember, ang wika, ang asawa ni Lot. Na huwag mong kalimutan ang pangyayari nung panahon ng Old Testament, lalo na
ang nangyari sa asawa ni Lot. Bakit ang ating Biblia sa pamamagitan din ng pagkasalita ng ating Panginoon, binigyan tayo ng babala, walang iba kundi ang wika, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit hindi si Sarah? Si Sarah ang siyang ina ng mga Israelita na pinagpala ng ating Panginoon. Bakit hindi si Ana, ang mother ni Samuel, na hindi nanganganak ang babaeng ito, subalit siya ay nagpanata sa Panginoon. At ang kanyang panata sa Panginoon ay kanyang tinupad. Nagkaanak ng lalaki si Samuel, at sapagkat kanyang tinupad ang kanyang pangako sa Diyos, ibinigay sa Diyos, naglingkod sa Diyos ang batang si Samuel, at ang Diyos ay binigyan pa siya ng mga anak na lalaki at babae na 5 sapagkat kanyang tinupad ang kanyang pangako. Bakit hindi si Ruth? Bagamat si Ruth ay isang Moabita na pangasawa si Boaz, at pagkatapos ngayon si Boaz na napangasawa si Ruth na isang Moabita, ay nagkaroon ng anak, ang pangalan ay si Obed. At si Obed ngayon ay nagkaroon ng anak, ang pangalan nito ay si Jesse. Sino ba si Jesse? Siya ang ama ni Haring David. At ang ating banal na kasulatan, bago natapos ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 26, ang sabi ng Panginoon, I am the root of David. Mahalaga, after the heart of God, ang pagka-elect ni King David na pangalawang hari sa bansang Israel. Kaya nga, bakit hindi si Sarah, bakit hindi si Ana, bakit hindi si Ruth, bakit hindi si Mary na naging ina ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao, na pinagpala ng Diyos sapagkat siya ang karapat-dapat noong panahon na yon, ipapanganak ang Mesiyas. Kaibigan, ang binanggit sa atin ay alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Hindi binanggit ano ang kanyang pangalan. Basta ang binanggit lang sa Biblia, Mrs. Lot, asawa ni Lot. Merong 3 bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, let us remember her religious privileges. Pinagpala siya. Noong ang Diyos ay sinabi kay Abraham, umalis ka sa lupain o sa lugar ng iyong ama. Pumunta ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. Si Abraham ay tumalima sa salita ng Diyos. At hindi lamang siya ang tumalima, kundi pa naman sumama siya sa kanyang uncle na si Abraham. At si Abraham ay merong maganda at kaakit-akit na religious experience sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, kaya nga siya ang napili ama ng mga mananampalataya. At binanggit pa rin sa Biblia, siya ay father of faith, sapagkat siya nanampalataya sa ating Panginoon. At sa kanyang lahi ngayon ay manggagaling ang Mesiyas sa kanyang pagiging tao. Kaya nga, yung kanyang religious privilege, yung pagkatawag kay Abraham, sumama si Lot at ang kanyang pamilya, ang asawa ni Lot at ang kanyang mga anak. Nanapat nakita na palagi ngayong gumagawa ng altar si Abraham upang sumamba sa Diyos. At nakita ng asawa ni Lot yung pagiging generous ng kanilang uncle na si Abraham. At siya ay nabuhay na meron siyang asawang matuwid. Ito yung sabi ng Biblia tungkol kay Lot. Dito sa 2 Pedro 2:7 at 8 hanggang ganito. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Look at that, kaibigan. Ang sabi, matuwid na si Lot. Sa makatuwid sa harap ng ating Diyos, ang kanyang asawa, ang asawa ni Mrs. Lot ay isang matuwid sa harap ng Diyos. At ang sabi, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang nabagabag
sa mahalay na pamumuhay ng masama, sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kaya nga si Apostol Pedro sa kanyang pagsulat, tinawag ngayon si Lot, ang asawa ni Mrs. Lot, na matuwid na tao. Kaya nga, ito yung kanyang sinasabing religious privileges. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, napaka-swerte natin. Yung ating mga privileges kayo na lamang. Kung minsan maghahanap ka ng church, halos kabi-kabila ang mga churches, kaibigan. Kung ikaw ay pupunta sa simbahan upang ikay sumamba sa Diyos, kung minsan ang simbahan ay malapit lang sa iyong tinitirhan. Hindi ka na kailangan maglakad pa ng malayo. It's a privilege na ikaw ay malapit sa isang simbahan. Pero ang tanong, kaibigan, binibigyan mo ba ng halaga ang pakikipagtipan sa Diyos sa kanyang bahay dalanginan, sa bahay na kung saan ang bayan ng Diyos ay nagpupuri sa kanyang dakilang pangalan? Sa ating panahon ngayon, kaibigan, meron tayong mga radio programs na napat pagbukas mo ng iyong mga mata sa umaga, meron ng espiritual na mga turo tungkol sa kabanalan, tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi lang yon, kaibigan. Yung mga pamphlet, yung mga religious na mga babasahin, at gayon din yung sinasabing mga literature ministries, kaibigan. Napakarami. Nanupat sa iyong ngayong pagpunta sa iba't ibang mga lugar, marami kang masumpungan tungkol sa bagay na ito. Subalit, kaibigan, sa kabila ng maraming mga simbahan, maraming mga literature magazines, mga libro na maaaring basahin, pero ang sitwasyon natin sa panahon na ito, pasama ng pasama ang ating sanlibutan. Ang sabi nga sa San Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang sabi pa nga sa ating Biblia, yung iglesia ng Laodicea, ang wika, iniwan mo ang unang pag-ibig. Sinasabi ng iba, first love never dies. Pero ang sabi, iniwan mo ang unang pag-ibig. Kaya kaibigan, maraming naging pribileyo ang asawa ni Lot sapagkat nakasama hindi lamang ang kanyang asawang matuwid, kundi pa naman ang kanilang uncle na si Abraham. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, let us remember the prayers of her relative. Alalahanin natin yung panalangin ng kanyang mga kamag-anak. Merong natala sa banal na kasulatan ayon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 18, na noong binisita ng mga anghel ng Panginoon si Abraham na uncle ni Lot ay para bagang nakipagtawaran. Kasapagkat ang pabalita ng mga anghel ng Diyos ay ang Diyos kanyang gugunawin, susunugin ang Sodom at Gomora. At ang panalangin ngayon ni Abraham, kung makakasumpong ang Diyos ng 50, kanya bang susunugin ang Sodom at Gomora? Ang sabi ng Diyos, hindi. Naging 45, 45, naging 40, naging 35, naging 30, pagkatapos ngayon, naging 25, naging 20, at pagkatapos naging 15, naging 10, subalit kahit na 5 ay hindi nakasumpong ang Diyos ng matuwid na karapat-dapat iligtas at ang Diyos hindi nagugunawin pa ang Sodom at Gomora. Gayun na lamang ang panalangin ni Abraham sa kanyang pamangkin. Katunayan, noong nilusob ng mga ibang mga hari ang sinasabing Sodom at Gomora at naging biyag ngayon si Lot at ang kanyang pamilya, yung train na tao ni Abraham na 300 na mga lalaking mandirigma ay nilusob yung mga sumakop sa Sodom at Gomora
at pinalaya ngayon si Lot. Gayon na lamang ang malasakit ng tiyo sa kanyang pamangkin. Kaya kaibigan, merong ka bang nalalaman na kamag-anak di dinadalangin ka? Sa aking mga panalangin, dinadalangin ko ang mga nag-aaral ng Biblia, ang mga nakikinig sa tinig ng pag-asa. Dinadalangin ko ang aking mga mahal sa buhay at yung mga taong nasa bingit ng kamatayan, nawa ang Diyos ay ingatan sila. Gayon na lamang kaibigan ang panalangin ng mga taong sumasampalataya sa Diyos alang-alang sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Ang sabi nga sa atin, there is power in prayer. There is power in prayer. At ang sabi pa nga ng ating Biblia ni Apostol Pablo sa Thessalonica, ang wika, manalangin ng walang patid. At mismo ang ating Panginoon ang nagsabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya nga mahalaga kaibigan ang prayer, at si Lot at ang kanyang asawa ay dinadalangin upang sila ay maging tapat sa ating Panginoon. Kaibigan, ito yung matinding panalangin sa nagmamahal sa minamahal. Nanupat ang panukala at ang layunin ngayon na nanalangin, nawa ang kaligtasan ng ating Diyos ang siyang ipagkakaloob sa kanyang mahal sa buhay. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, yung unang bahagi ng ating pag-aaral nito, let us remember her religious privileges. Alalahanin natin ang kanyang pribileyo na pangrelihiyon. Pangalawa ay let us remember the prayers of her relative, yung panalangin ng kanyang mga kamag-anak. At yung pangatlo, yung huling bahagi, let us remember her perishing. Alalahanin natin ang kanyang pagkamatay. Bakit namatay ang babaeng ito? Bakit siya naging pillar of salt? Anong nangyari? Ang sabi sa ating Biblia, sa aklat ng 2 Pedro 3:11, ang ganito, na inihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ito'y nangyari din sa panahon ng Sodom at Gomora. Noong ngayong ayaw pang lumabas si Lot at ang kanyang pamilya, sila'y nagtagal. Ano nangyari? Yung mga anghel ng ating Panginoon, hinawakan na ang kanilang mga kamay upang ilabas ang pamilya ni Lot, kasama ang kanyang asawa. Subalit kaibigan, ang sinasabi ritong utos, kapag ka narinig na ngayon yung sinusunog ng Diyos ang kasalanan at ang lahat ng mga bagay sa loob ng Sodom at Gomora, huwag silang lilingon. Sila'y aalis na dapat sa malapit sa Sodom at Gomora. Subalit kaibigan, ang nangyari ngayon, ang asawa ni Lot lumingon. Ang sabi ng ating Diyos, huwag silang lilingon. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Kung bakit sinasabi ng ating Biblia, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaibigan, dahilan sa kanyang marahil nung kanyang narinig, nagpuputukan na yung kanyang mga mebles, yung kanyang bahay, yung kanilang ari-arian sapagkat sila ay maraming naging ari-arian. Kaibigan, anuman ang iyong natipon na kayamanan sa lupang ito, wala kang dadalhin patungo sa langit. Ang mga kayamanan na inipon mo, kaibigan, kung minsan ang mga ito ang maaaring magpahamak sa iyo. Kaya nga, noong narinig na yung putukan o yung pagkasunog ng iba't ibang nasusunog, at marahil nandun din yung damdamin ng isang magulang ng kanyang mga anak ay mamamatay sa apoy, lumingon ngayon ang asawa ni Lot. At sa kanyang paglingon, kaibigan, siya ay namatay. Namatay siyang yung
yung sinasabing kalagayan ay disobedience. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, dito sa Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11, ganito ang ating mababasa. Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Kaya nga, ayaw ng Panginoon ang tao ay mamamatay. Ginawang madali sa atin ang ating kaligtasan. Kailangan na ikaw ay manampalataya sa biyaya ng Diyos. Sa Kristong nabayubay sa krus, kaibigan, ikaw ay dapat ngayong sumampalataya. Hindi na kailangan ikaw ay ipako sa krus na ang iyong mga kamay ay nakapako sa krus para ang iyong kasalanan ay patatawarin ng ating Diyos. Ang kailangan lang ikaw ay manampalataya, kaibigan. At ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa nakalipas na panahon. Ano, kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon? Na kapag ka ikaw ay ikinumpisal mo, inamin mo ang iyong pagkakamali, at ikaw ay tatalikod ngayon sa kasalanan, ang sabi ng 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, ang ganito. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa makatwid, kaibigan, na kapag kayong masamang gawa, yung mga bagay sa makasanlibutan ay tinalikuran natin, wag na nating balikan, kaibigan. Kaibigan, ikaw ay ililigtas ka ng Panginoon. Pero meron ding sinasabi sa 1 Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang mga pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailan paman. Kaibigan, ang asawa ni Lot, kung bakit naging halimbawa, sa halip ng ngayon siya ay lalakad ng matuwid, siya ngayon ay lumingon. At sa kanyang paglingon, siya'y lumabag sa salita ng ating Diyos. What a shocking death, kaibigan, ang pagkamatay ng asawa ni Lot. Kaya maging sa New Testament, binabanggit ng ating Panginoon, itong pangyayaring ito ay isa nawang babala sa bawat sa atin, na kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, huwag na natin balikan pa ang ating dating buhay ng sanlibutan na ito na hindi karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, na mismong binanggit ng ating Panginoong Jesus, ulitin ko, San Lucas 17:32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaibigan, huwag nating kalimutan, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin na isang babala. Dapat nating talikuran ng sanlibutan at mabuhay tayong matuwid sa harapan ni Kristo. Kailangan lang tayo'y manampalataya, kaibigan, at ang ating Panginoon ay tayo ay kanyang ililigtas. Bago tayo manalangin, kaibigan, nais kong basahin ang mga pangako ng ating Panginoon sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari
ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon ikay ay maligtas. Talikuran natin ang gawain ng sanlibutan. Tayo manampalataya sa Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik kasama ka kaibigan sa kasalubong sa kanyang banal na harapan. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po niyo sa amin. Ang aming Panginoong Jesus, siyang aming kanlungan, siyang aming tagapagligtas, siyang aming manlalalang. O dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Ingatan po siya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin. Sana po ito'y naging reminder sa ating mga listeners, at sa lahat nga po ng babaeng maaaring banggitin ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Pinili niyang sabihin, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit po kaya, mga kaibigan? Dahil siya po ay malapit na sana sa kaligtasan, ngunit ang kanyang puso ay nakatali pa rin sa mundong kanyang iniiwan. Itong malaking babala para sa atin, posibleng malaman natin ang katotohanan, marinig natin ang mga babala, lumakad kasama ng bayan ng Diyos, at maging napakalapit ngunit manatiling hati ang puso. Kaya bang hinihintay po natin ang pagbabalik ni Kristo, wag lamang po nating itanong, gaano na kalapit ang pagdating ni Jesus? Itanong din po natin sa ating mga sarili, gaano kalapit ang puso ko kay Jesus? Tandaan po natin ang sinasabi sa Hebrews 12 verse 2. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapakasakdal ng ating pananampalataya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.